Max Part, kamusta kayo? At ngayon ay pag-uusapan po din ng mga bagay na pwede mong gawin kung gusto mo na hanap-hanapin ka palagi ng lalaking mahal mo. At kung handa na po kayong lahat, magsala po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin kay Inspired kung gusto mo na hanap-hanapin ka palagi na lalaking mahal mo is, ikaw ang laging tumapos ng pag-uusap nyo. Bitinin mo siya. Yan ang unang sikreto kay Inspired. Bagay na pwede mong gawin kung gusto mong lalaking yan ay hanap-hanapin ka pa rin. Alam nyo mga Inspired na mga kalakihan, ay talaga namang mas lalong nasasabik sa ganyan. Kung ang babae, pag binibitin, o kung sabihin natin ang lalaki laging tumatapos ang usapan, kung minsan nauunawaan niya mas maunawain din talaga ang babae. Kumbaga sa lalaki. Ang lalaki masyadong agresibo yan. Lalo na kapag nabibitin, kung minsan magtatampo yan sa'yo. Ano ba yan? Nag-uusap pa tayo may gagawin ka na. Nasa kalagitnaan pa tayo ng pag-uusap. Natutuwa pa nga ako sa pag-uusap natin. Sasabihin mo, may aalis ka na. Natutuwa nga ako sa pag-uusap natin. Tapos, tatapusin mo ng pag-uusap natin. Alam nyo, hayaan mo lang siya magtampo. Dahil yung pagkatampo na yan, hindi niya napapansin. Yan pala ang mas lalo nagpapa-attach sa kanya sa'yo. Yan pala yung mas lalo nagpapa-inlove sa kanya sa'yo. Dahil nakukuha mo kay Inspired ang kanyang emosyon. Nagagalit. Hindi ba't galit ay emosyon yan? Tampo, emosyon yan, di ba? Ngayon, pag nakukuha mong emosyon ng isang lalaki at naiisip ko at nabibitin siya sa'yo, magandang bagay. Sabi ng iba kay Inspired, magandang bagay ba yung nagagalit, naiinis? Dahil binibitin mo siya? Depende. Sa mga bagay na binibitin mo siya, may ginawa ka bang masama? O sabihin natin wala ka talagang gagawin sinasadya mo, at least, technique yan upang ang lalaki ay mabitin at hanap-hanapin ka. Isa yun sa mga diskarte ka-Inspired upang ang lalaki ay talaga namang palaging masabik sa'yo. Diba? Kasi ang lalaki, kapag sinobrahan mo yan sa pag-uusap at hindi mo binibitin, sa halip talaga namang tinotodo mo pa lahat, binibigyan mo siya ng sobrang oras, imbis na hanap-hanapin ka niyan, talagang pagsasawaan ka niyan. Ganyan yan, kaya dapat binibitin mo palagi ng lalaki. Ang mga lalaki pinanganak na parang mga hunter, mga sabik yan. Talaga naman, gusto niyan lagi ng challenge. At yung pambibitin mo sa kanya, challenge yan para sa kanya. Palagi siyang mag-i-invest sa'yo. Palagi kanyang iisipin. Lagi siyang maghihintay. Lagi siyang masasabik. Lagi siyang makukulangan talaga namang ka-inspired sa'yo. Hindi mo siya masyadong mababalidate. Lagi nang hahabulin ang pansin mo at lagi siyang maghahanap sa'yo. Isa yun sa mga sikretong bagay na dapat mong gawin at dapat mong malaman kay Inspired. Talaga naman, pag nag-uusap kayo, ikaw dapat ang tumapos sa pag-uusap nyo. Unahan mo siya, bitinin mo siya, at siguradong laging hanap-hanapin ka niya at maghihintay sa'yo kay Inspired. Bagay na pwede mong gawin kay Inspired upang hanap-hanapin ka palagi na lalakis. Iparamdam mo sa kanya na posible kang mawala. Pangalawa, Inspired. Ang problema kung bakit hindi kayo hinahanap-hanap palagi ng boyfriend o asawa nyo ay dahil ramdam niya na sobrang mahal mo siya at lahat kaya mong ibigay sa kanya. Handa kang magtiis, handa kang magpakamartir, handa kang magpakatanga, handa kang magpakarupok, handa kang talaga namang sunod-sunuran na lang sa kanya. Maghintay at magpakatanga sa lahat ng ginagawa niyang mali sa'yo. Iniisip niyang imposibleng iwan mo siya sa mga pinapakita mo. Dahilan kung bakit nagagawa niyang magkasala sa'yo. Dahilan kung bakit nagagawa niyang baliwalain at tiisin ka. At dahilan kung bakit sobra siyang kampante ngayon. At dahilan kung bakit, imbis na hanap-hanapin ka niya, ay talaga mang nandun siya ngayon sa kung sino man o sa kung ano man, yun ang pinagkakabalahan niya, hindi ikaw. Iparamdam mo kasi na posible kang mawala. Kaya Inspired, paano ko ba gagawin? Na iparamdam sa kanya na pwede akong mawala rin sa kanya para matakot naman siya at hindi niya ako ginaganito, tinitiis niya ako. Ang tagal niya pa mag-reply, kung hindi pa ako magme-message, di rin siya magme-message. Kung hindi pa ako magkita kami, di rin siya makipagkita. Tapos para bang nang mamalimos ako ng pagmamahal, para ba ako namamalimos ng pag-ibig. Para bang ako na lang ang gumagawa ng paraan para mag-work kami. Para bang ako na lang nag-e-effort, ako na lang naghihintay, nagtitiis. Ano bang dapat kong gawin kay Inspired? Alam nyo, mga Inspired, kapag naramdaman ng isang lalaki na posible kang mawala, lahat ng yan, babalik sa'yo. Lahat ng yan, gusto mong mangyari. Kaya Inspired, paano nga? Paramdam mo nga na pwede kang mawala tulad ng kapag ka ang lalaki ay nakikipaghiwalay sa'yo o sabihin natin na parang tinatakot ka,
o na parang na sobrang yabang sa'yo nung pinaparamdam niya, sinasabi niya na okay lang kahit mawala ka, eh di layuan mo siya o iwan mo siya o huwag kang magparamdam sa kanya. Dapat kasi mas matigas ka kapag nasa tama ka. Hindi yung alam mo wala ka namang ginagawang mali. Siya pa nga yung may kasalanan, siya pa yung matapang, ikaw pa yung duwag. Yun ang problema, kaya minamalit ka, kaya walang respeto sa'yo eh. Kasi ikaw mismo, hindi mo alam kung paano respetuhin ang sarili mo. Sabi mo, mahal mo siya, ikaw ba mahal mo sarili mo? Oo, huwag mo kong lokohin. Dahil kung mahal mong sarili mo, di mo hayang manatili sa ganyang sitwasyon na ikaw lagi ang agrabyado. Ikaw lagi ang kawawa. Kapag talaga mong sobra na siya, huwag kang magparamdam sa kanya. Gamitin mo ang no contact rule. Gamitin mo ang no contact rule, huwag kang magparamdam. Huwag kang laging available. Tiisin mo siya kung kinakailangan, huwag mo siyang habulin. Kung hindi siya magpaparamdam, huwag ka rin magparamdam sa kanya. Kung nakikipaghiwalay siya, huwag mo siyang habulin. Sige, pumayag ka. Huwag mo siyang habulin, huwag kang magparamdam. Mag-focus ka sa buhay mo. Ipakita mo sa kanya ka-inspired na hindi mo siya habulin. Ipakita mo sa kanya na kaya mo siyang tiisin. Ipakita mo sa kanya na kaya mo maging abala. Ipakita mo sa kanya na kaya mong hindi magparamdam, na hindi maghabol, na hindi mag-message, na hindi mag-reply. Ipakita mo sa kanya ka-inspired na kaya mo maging masaya. Kahit wala siya, kahit wala na kayo. Iparamdam mo sa kanya na kaya mong tumagal, na kaya mong magtiis, na kaya mong magpakatatag, na hindi ka na ganun karupok, na hindi ka na tanga, na hindi ka na martir, na hindi ka na naghahabol. At kapag ka isang araw, naging consistent ka sa bagay na yan, maniwala ka sa akin o sa hindi, kahit gaano pa katapang, kahit kasing tapang pa siya ng isang sundalo, kahit kasing tibay pa ng asero ang kanyang puso, kahit sintibay pa ng bato ang kanyang ulo, talaga naman ka-inspired. Darating ng sandali na mapapaisip yan. Mapapaisip? Oo. Hindi ko alam kung kailan, kung anong petsa, kung anong araw, kung anong oras at kung saan. Pero isang araw mapapatigil yan. Maaring nasa bus siya, nasa jeep, nasa sasakyan, nasa motor, o bago matulog, o nasa kapitbahay, nasa kaibigan, nasa sugalan, nasa inuman, o habang naglalakad, o habang nakahiga. Basta mapapaisip siya. Gagawin sa isip niya, bilang pabak sa isip niya, kamusta ka? Bakit nagagawa mo na ngayon yan sa kanya? Bakit natitiis mo na siya? Isang araw mapapatigil siya. Sandali sa buhay niya. Moment niya yun para ma-realize niya ang halaga mo. Matuto ka kasing magtiis. Hindi yung konting lang, saglit na panahon lang, di ka na makatiis. Ikaw na ulit yung bumabalik, nag-aabol, nagmamakaawa sa kanya. Ka-inspired, matuto ka. Mahalin mo ang sarili mo. Iparamdam sa kanya na posible kang mawala at malalaman mo totoo, hahanap-hanapin ka niya. At papahalagahan ka pa niya, ka-inspired. Pangatlong pwede mong gawin ka-inspired upang hanap-hanapin ka palagi ng isang lalakis. Palagayahin mo sa kama. Pangatlong inspired. Sa mga may asawa dyan, dapat pinapalagayan mo sa kama sa abot ng iyong mga kayang mister mo. Oo, ka-inspired. Ka-inspired, bakit naman ganyan? Pati ba naman yan? Alam nyo, mga inspired. Wala, di talaga mawawala to. Sa totoo lang. Ang lalaki. At parte yan, malaking bagay yan sa pag-iibigan, lalo sa buhay may asawa. Sa magpa-partner. Alam nyo, mga inspired, palagayahin mo. Ka-inspired, di ako magaling eh. Ka-inspired, di ako marunong. Abay, talaga naman. Yung iba kasi inyo, may edad na, di pa rin magaling. Matuto ka kasi at gustuhin mo kasi na matuto. Hindi yung gusto mo, nakahiga ka lang para kang tuod. Wala kang ginagawa, wala kang pagkilos. At talagang ipagpapalit ka niyan sa iba. Imbis na hanap-hanapin ka niya, titiisin ka pa niyan. O baka naman ipagpalit ka sa'yo, sumama yan sa iba. Kaya yung napakababaw naman. Kasi ang pag-ibig andyan yan. Ang pagmamahal andyan yan. Alam mo, ang totoo, hindi ka naman talaga niya ipinagpalit dahil lang sa hindi ka magaling eh. Ipinagpalit ka niya, hindi dahil sa hindi ka magaling, kundi dahil sa hindi ka talaga nakikisama. Kasi, kung gugustuhin mo naman kasi na gumaling at matuto, kaya mo. Ang problema, wala. Nasanay ka na siya lang lagi kumikilos sa inyong labing-labing o sa kama. Sabi nang kaya iniwan niya ako dahil di ako magaling. Hindi lang naman dahil doon eh. Hindi lang dahil doon kasi may pagmamahal naman sa iyo yan eh. Ang pinakadahilan talaga kung ba't kanya iniwan, hindi dahil sa hindi ka magaling sa kama o boring ka sa kama, kundi dahil wala kang kagustuhang matuto at gumaling sa kama. Nagigas niyo ba yung pagkakaiba? Tandaan mo, mahal ka niya. Mahal ka niya. Ang gusto niya lang, magkusa kang matuto. Magsikap kang matuto sa kama kung hindi ka talaga marunong. Huwag mong isiping ipinagpalit ka niya o nang babae siya dahil di ka magaling, kundi dahil sa, nakikita niya na hindi ka willing. Hindi ka willing, hindi mo gusto talaga. Gusto mo nakahiga ka lang talaga.
Isipin mo kung nagsusumikap ka, ginagalingan mo, natututo ka. Malamang sa malamang, sold na yun sa'yo, hindi na maghanap ng iba yan. Nag-guess mo ako? Naiintindihan mo? Kaya patuto ka, paligayam sa kama. Asawa mo yan. Mister mo yan. Tandaan mo yan. Huwag ka na mahiya, matanda ka na. Tsaka nag-asawa na nga kayo eh. Kasi sa bagay na pwede mong gawin upang hanap-hanapin ka ng lalaki, ka-inspired. Pangapat na pwede mong gawin ka-inspired upang ang lalaki ay talaga manghanap-hanapin ka palagi. Gawin mong kakit-akit ang iyong sarili, pang-apat ka-inspired. Ginagawa mo bang kakit-akit ang iyong sarili? O ginagawa mong katakot-takot ang iyong sarili? Ginagawa bang kasabik-sabik ang iyong sarili? O ginagawa mong kaiwan-iwan ang iyong sarili? Ka-inspired. Mag-self-improve ka. Palagi ko sinasabi sa iyo, mag-self-improve ka. Yan kasi, nagkakaproblema tayo sa kabatugan mo, katamaran mo, at kakitiran ng utak mo na hindi mo kaya, na kuripot ka rin kasi, huwag ganyan. Babae ka eh. May partner ka. Buti sana kung single ka. Yung mga single nga, todo self-improve eh. Mga single nga, todo paganda, todo pa sexy. Ikaw pa tong may partner, ikaw pa tong tamad sa sarili mo. Gawin mong kakakita ng sarili mo at sigurado ka inspired. Garantisado, 100%, talaga naman ka-inspired. Hanap-hanapin ka palagi ng boyfriend o mister mo. Dahil sa pinakagusto na makalakihan, nandun na eh, mahal ka na niya. Ginusto ka niya, inibig ka niya, minahal ka niya. Gawin mo naman yung part mo upang manatili ang attraction. Gawin mo namang yung bagay na dapat mong gawin para yung pang-akit mo sa kanya ay manatili. Kung bakit nawawala, ikaw rin may kasalanan, nawawala yung attraction. Hindi na siya na-attract sa'yo. Hindi ka na-attractive kasi dating sexy mo. Nung naging kayo, tumagal kayo, lamon ka na lamon. Dating ganda-ganda mo, laging palaayos, laging nakaayos yung buhok mo, maayos yung suot mo, napakabango mo, talaga namang napaka-okay ka talaga, nagme-makeup ka pa ng maganda. Nung tumagal kayo, talaga naman ka-inspired, naging pabaya ka na, masyado ka ng kampante, iniisip mo, mahal mo naman siya at matagal na kayo, matibay na kayo. Oo, sabihin natin matagal na kayo, pero yung matibay na kayo, ikaw ang gumagawa ng paraan para rumupok kayo. Tandaan mong sa mga nagpapatibay sa relasyon na yung attraction. Ang attraction na lalaki sa'yo. Pag yan hindi na naaakit sa'yo, akala mo ba matibay pa kayo? Pero pag ang lalaki lagi pa rin naaakit sa'yo kahit gano'n na kayo katagal, 10 taon, 20 taon, kahit pa ilang dekada pa yan, pag ang lalaki lagi pa rin naaakit sa'yo, matibay kayo. Pero pag hindi na yung naaakit sa'yo, masasabi mong matibay pa kayo, nakukuha na nga ng pansin niya ng iba, napopokus na nga siya sa iba, naaakit na nga siya sa iba, matibay pa kayo. Natutukso na nga sa iba eh. Hindi na siya naaakit, ang didiri na nga sa'yo eh. Matibay kayo? Akala mo porket matagal na kayo, matibay kayo? Akala mo porket marami na kayo pagdaan ng pagsubok, problema, matibay kayo? Oo, nakakatulong yun. Pero kung papabayaan mo yung sarili mo, gagawin mong kaawa-awa at losyang ang sarili mo, nagpapakalosyang ka, di mo inalaga ang sarili mo, matibay kayo. Akala mo, matibay kayo pag ganun? Hindi. Ang isa sa mga nagpapatibay sa relasyon ay kung paano ka tignan ng partner mo. Kung siya ay naakit sa'yo, matibay kayo. Diba? Nandun tayo. Kaya minsan mahirap labanan pag hindi niya naisip, mahal ko pa ba to? Mahal ko pa ba to? O naawa na lang ako dito. Pati siya naguguluhan. Kaya gawin mong kaakit-akit ang sarili mo upang maging malinaw sa kanyang mahal ka talaga niya. Ka-inspired! Tandaan mo yan. Kung hindi mo naintindihan, ulitin mo yung video. Yung iba sa inyo, di makitindi na maayos eh. Gawin mong kakit-akit ng sarili upang maging matibay kayo. Itong upang lalaki ay laging ikaw lang. Oo, hahanap-hanapin ka, laging ikaw lang. Ka-inspired. Palimang bagay na pwede mong gawin ka-inspired upang hahanap-hanapin ka palagi ng isang lalakis. Bilang lang dapat ang text or chat mo sa kanya. Palimang ka-inspired. Alam niyo ka-inspired, hindi ka dapat lang tatatad ng text or chat. Paano kanya hanap-hanapin pagkaganyan ka? Huwag ka nang umasa. Nahanap-hanapin ka niya kung lagi mo siyang tinatadtad o tagamang pinapaulanan ng mga chat o text. Gusto mo nga hanap-hanapin ka niya, lagi ka naman nagpaparamdam. Hindi ka rin nag-iisip, no? Kung gusto mo na ang lalaki talaga ng mga hanap-hanapin ka, laging masabik sa'yo, laging may spark, laging may excitement, at laging na-attract sa'yo, laging nakikita ang halaga mo, huwag kang laging available, huwag kang laging magparamdam. Dapat bilang lang ang chat o text mo sa kanya. Kinsport, grabe ka naman, bilang lang, baka magalit. Magagalit yan pag wala kang chat. Sinabi ko bang wala kang chat, wala kang text? Meron naman, pero dapat bilang lang. Dapat yung sakto lang, yun ang ibig sabihin, huwag kang susobra.
Gusto mo na hanapin ka niya, gusto mo nakabaliwang ka niya, pero grabe ka naman kung magparamdam sa kanya. Mag-text, mag-chat, tumatawag ka pa. Napaka-demanding mo pa. Di ba? Ang problema, ang kalaban mo, ang sarili mo. Sarili mo kalaban mo eh. Pigil-pigil kasi, girl. Pigil-pigil kasi. Yung emosyon mo talaga ang kalaban mo eh. Di ba? Kaya, tanda mo yan. Bilang lang dapat ng chat o text. Huwag din kulang. Huwag din kulang. Huwag din kulang. Dapat sapat lang. Sa mga sikreto, bagay na pwede mong gawin upang lalaki hanapin ka kay Inspire. Paano na pwede mong gawin kay Inspire upang hanapin ka palagi ng isang lalakis? Maging mabait at iwasan maging toxic yung pang-ano kay Inspire. Yan. Napakagandang bagay. Talaga naman gawin mo. Sundin mo. Nakikiusap ako sa iyo. Sundin mo, please. Maging mabait ka. Huwag ka maging toxic kung gusto mo nga hanapin ka ng boyfriend mo. O ng asawa o mister mo. Gusto mo nga hanapin ka niya. Gusto mong hindi siya mambabae. Gusto mong hindi ka niya iwan. Gusto mong hindi ka niya baliwalain tiisin. Gusto mong lagi siyang maghabol sa'yo, hanapin ka niya. Eh, napaka-toxic mo, napaka-baho pa ng ugali mo. Yung ugali mo, pwede namang ilagay sa basura at itapon dun sa kung saan man. Talaga naman kay Inspire, maging mabait ka naman. Aminin mo. Alam ko, yung iba sa inyo, karamihan sa inyo, ang pangit ng ugali. O real talk na. Bahala na kayo magalit sa akin. Lahat naman tao may pangit na ugali, pero yung iba sa inyo, bahaw talaga ng ugali. Ayusin mo ugali mo. Alam nyo, ang sa mga talaga namang nagsisira ng relasyon. Napapansin ko, noon pa napapansin ko, talagang sumisira sa relasyon ay ang pag-uugali na masama o hindi maganda at pagiging toxic ng isang babae o lalaki. Inspired, siya nga yung toxic eh. Siya nga yung salbahe eh. Yung boyfriend ko, mister ko, siya nga yun eh. Siya nga yun eh. O gagayahin mo. Hindi ba't may mga paraan upang magbago siya? Naturo ko na sa inyo. At tuturo ko pa yan sa inyo sa mga susunod. Pero ikaw, ayusin mo. Hindi na nga siya, di ba? Ganyan ka pa. Hindi maitatama ng isa pang pagkakamali ang mali. Mali na nga yan eh, na ganyan siya, tas gaganyan ka din, di ba? Maging mabait, huwag ka maging toxic, sigurado ka Inspired. Marirealize niya lahat yan. Papahalagahan ka niya at lagi ka pa rin hanapin sapagkat kay Inspired, nagkakaroon siya sa'yo ng tinatawag na peace of mind at kaginhawaan ng pakiramdam at kaligayahan at mamahalin ka niya ng totoo. Pagka ganyan ka, isipin mo mabuti kay Inspired. Pang-pitong bagay na pwede mong gawin kay Inspired upang hanapin ka palagi ng lalakis. Kunwari may lagnat ka, tagalan mong reply, papito kay Inspired. Ito sinama ko lang naman. Kunwari lang naman may lagnat ka. O, tagalan mo yung reply. Sigurado ko, di ba? Napanapin ka yan. Isipin ka yan. Oo. Isipin ka yan. Siyempre, mahal ka niya eh. Inspired, huwag mo naman akong paasahin. Hindi kita pinapaasa. Sa lahat ng pagkakataon, bihira lang talaga yung walang pakialam. Kapag ikaw nasa isang relasyon, tapos ikaw may lagnat, nag-aalala sa'yo yung partner mo. Concern sa'yo yan. Iba-iba nga lang ang level ng concern. Yung iba, sinabi mo lang na may lagnat ka, pupuntahan ka agad. Mauna pa sa alas 4 eh. Mabilis pa sa alas 5. Andiyan na kagad. Yung iba naman, concern naman, pero tamang lang, uminom ka ng gamot, inom kang tubig, ganyan, tulog ka muna, suot kang jacket, ganyan. Tamang ganun lang. Iba-ibang level. Pag ang lalaki baliw na baliw sa'yo, baka puntahan ka pa yan eh. Pag ang lalaki naman, tama lang ang sa'yo, tama lang ang attraction, tama lang ang pag-ibig, tama lang ang pagmamahal. Tamang concern lang. Bihira lang yung walang concern talaga eh. Pagka walang concern, hindi ka mahal nun. Grabe naman ka Inspired, dahan-dahan ka naman. Real talk na, prangkahan na. Kilala nyo naman ako eh. Hindi ko mahilig mong dyan. Hindi ko kayo lolokohin dito. Maging totoo ako. Sipin mo, may lagnat ka na. Di pa magpaparamdam. Labasan naman yung message mo. Nag-call ka pa nga. Yung iba, magkasama pa sa bahay. May lagnat yung babae. Pinapabaya, iniiwan. Sumasama sa barkada na ipag-inuman. Pamahal ka nun. Tapos gusto mo, bebihin kita dito na huwag ako ganito. Prangkahan na. Pag gaganyan, turuan mo na leksyon. Alam nyo na yan, tinuro ko sa inyo. Lumayo ka muna, bigyan mo ng space, mag-no control, kung ano pa man para makita niya ang value mo. Ngayon, balik tayo sa usapan. Diba? Sinama ko lang naman yan. Kay Inspired. Paminsan-minsan lang.
Kunwari may lagnat ka. Tingnan mo ha? At masusubok ko pa kung gaano kanya kamahal. Kunwari may lagnat ako, masama paramdam ko. Diba? Hindi ako masyadong, diba? Hindi ka pa masyadong makakapag-message. Pero huwag nyo laging gagawin yan ha. Minsan lang. At huwag nyo yun masyadong tatagalan. Diba? Kawawa rin naman yun. Ano mo, pag sinabi mo may lagnat ka, magiging sweet sa'yo yan. At hanapin ka palagi sapagkat lagi ka sa isip niya dahil nag-aalala siya sa'yo. Diba? Isa yun sa bagay na pwede mong gawin. Minsan, kung gusto mo, hanapin ka palagi, lalaki. Kaya inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog dito. Tapos kung kalimutan na mag-like, comment, and share nyo na ng video na ito, mga inspired, upang makatulong naman tayo sa ibang tao. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, click yung subscribe, mga inspired, click nyo na po notification bell upang malaman nyo pag meron akong bagong upload dito sa YouTube. Sa mga gustong humingi ng payo, makausap ako, one-on-one coaching, may message lang po sa akin Facebook and yung profile picture ko. At ako po mismo ang siyang makakausap nyo ka-inspired. Maraming salamat, mga inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.